Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang I Think We're Alone Now na naipalabas noong taong 2018. Ito ay patungkol sa isang lugar na kung saan bigla na lang namatay ang napakaraming tao sa isang iglap. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula nang ipakita ang isang lugar na kung saan may naganap na apocalyptic event na dahilan ng pagkamatay ng napakaraming tao sa lugar na yon. At ang ilan pa nga sa kanila ay nakaupo pa nang mamatay sila. At sa isang maliit na bayan nga ay nakita natin doon si Del na naniniwala na siya na lang ang natirang tao sa lugar na ito. At dahil nga doon ay gumawa siya ng isang routine para magawa niyang mamuhay sa lugar na ito kahit na wala na siyang iba pang kasama. Naninirahan siya sa isang library na kung saan siya nagtratrabaho at hanggang sa ngayon ay pinagpapatuloy pa rin niya ang pag-aayos at pagpapanatiling maayos ang library. At pagdating naman sa kanyang pagkain ay pumupunta siya sa mga grocery store pero nagagawa rin naman niyang mangisda dahil kahit papaano ay may mga ilang mga isda pa ang nabubuhay. Si Del nga rin pala ay may sistemang sinusunod na kung saan ay binibisita niya ang mga bahay at nililinas niya ang mga ito. Kada araw ay ginagawa niya yun at kinukuha din niya ang mga larawan na makikita niya sa bawat bahay na mapuntahan niya. At ang lahat nga ng importanteng mga kagamitan tulad ng gasolina at mga battery at maging mga libro ay kanyang dinadala sa library para ipunin ito. At kapag nakakakita naman siya ng mga katawan ay binabalot niya ito ng mga kumot at sa tulong ng excavator ay humuhukay siya ng magiging libingan nila. At kapag natapos na niya ang bahay na linisin ay nilalagyan niya ng X mark ang labas nito at pati na din ang mapa niya para maging palatandaan na tapos na niya ang bahay na ito. Isang gabi nga ay habang nakahiga na si Del at nanonood ng isang lumang pelikula ay nagulat siya nang makarinig siya ng isang explosion sa kalangitan. Nang makita niya ito ay gawa pala ito ng paputok at ang ibig sabihin lang nun ay may iba pang tao na buhay at nakasurvive sa nangyari. At kinabukasan nga ay naisipan niyang puntahan ito at nakita niya na may isang kotse doon ang bumangga at nakita din niya ang isang babae na walang malay. May baril sa likuran ng kotse at doon niya nalaman na ang babaeng ito ang nagpaputok ng mga paputok kagabi. At sa sumunod na eksena ay nakita natin na nagkamalay na ang babae at siya nga pala ay si Grace. Sinubukan niyang buksan ang pinto pero di niya ito magawa dahil nilock pala ito ni Del. Natanong naman siya ni Del ng ilang mga bagay at nasabi nga ni Grace na wala siyang nakitang iba pang tao at hindi nga niya alam kung papaano siya nakaligtas sa nangyari. Naisip naman ni Del na kailangan na ni Grace na makaalis dahil sa ayaw niya na manatili dito si Grace. Sinabi niya na nakahanda na ang kotse sa labas at sinabi nga niya na buksan ang pinto niya matapos niyang magbilang hanggang sa 100. Hindi naman nakinig si Grace at binuksan niya agad ang pinto at dahil dun ay nagmamadali si Del na umalis sa bahay na yon. At nang maabot na nga niya ang susi ay umalis na agad siya nang hindi na pinakinggan ang mga sinasabi ni Grace. Pero hindi naman sumuko si Grace at nagawa nga niyang sundan si Del kahit saan ito magpunta. At nasabi nga din niya na nais niyang tumulong sa ginagawa ni Del at dahil doon ay mabilis nilang natatapos ang paglinis sa mga bahay. Hanggang sa ngayon ay hindi niya tinuturing na helper niya si Grace. Pero bagaman ganun ay patuloy pa rin si Grace sa pagsunod sa kanya. At dahil nga doon ay nagkaroon ulit ng liwanag at ingay ang buhay. Ni Del na matagal-tagal na din niyang di nararanasan. Nabibigyan nga din ni Del si Grace ng pagkain niya. Pero hindi niya ito pinapayagan na kumain na kasama siya. At dahil nga sa mga pinapakitang pakikitungo ni Del sa kanya ay naisip na lang niya na mag-impake na at umalis na lang doon. Pero bago pa man siya makaalis ay sumunod sa kanya si Del at sinabihan siya nito na nagbago na ang isip niya at pwede na siyang maging trainee nito sa ginagawa niyang paglilinis. At magmula nun ay natututunan na nga ni Grace ang mga proseso na ginagawa ni Del sa kanyang paglilinis. At doon na nga din niya na-realize na kabisado ni Del ang lahat ng pangalan ng mga nakatira dati sa mga bahay na nililinis nila. At naaalala nga din niya ang ilan sa kanila na may mga di pa na ibabalik na libro sa library at ang ilan ay may utang pa nga sa kanya. At nang dumating na nga ang oras na ililibing na nila ang nakita nilang mga katawan ay sinabihan siya ni Grace na magbigay naman ng kahit kaunting respeto sa katawan nila at manahimik sila saglit kahit 10 segundo lang. At dahil nga sa sinabi ni Grace ay ginawa na nga niya yon. Nasabi nga ni Del na namimiss niya ang dati na kung saan tahimik ang lahat. Pero sa ngayon ay nandito si Grace at napakadaldal nga nito habang nag-grocery sila at kapag nasa sasakyan naman sila ay napakasakit sa tenga ng mga gusto niyang tugtog. At isang araw nga ay nakita ni Grace na wala doon si Del. Kaya naisip niya na tignan ang lamesa ni Del at nakita nga niya doon na napakaraming mga larawan ng iba't ibang tao. Nawarduhan naman siya sa ginagawa ni Del kaya naisip niya na lumabas para magbisikleta muna. Hanggang sa may marinig siyang ingay mula sa isang bahay at nang pasukin niya ito ay nakita niya na mayroon dong isang aso na nagawa ring makaligtas sa nangyaring apocalypse.
Dinala nga niya ito sa library para gawing pet. Pero hindi ito nagustuhan ni Del. At di nga nagtagal ay unti-unti na silang dalawa na nagkakasundo at nagagawa na nga din nilang kumain ng magkasama sa isang lamesa. At nakwento naman ni Grace ang isang kwento nung bata pa siya na kung saan mayroon siyang alaga na 2 goldfish. Pero bagaman na ganun ay hindi pa rin niya nagagawa na masabi kay Del ang patungkol sa peklat na nasa batok niya. At makalipas nga ang ilang araw ay nakita na lang nila na sinira ng aso ang isa sa mga libro doon. Dahil sa galit ay nasabihan niya si Grace na kailangan niyang linisin ang kalat at lalabas na lang muna sila ng aso para maglakad-lakad. Pero nang gagawin na niya yun ay bigla na lang siya kinagat nito. Ginamo naman nila ang sugat. Pero sa ngayon ay tuluyan na nga siyang naiinis dahil sa aso na kasama nila. At kinabukasan nga ay bigla na lang nawala ang aso. Hindi niya alam ang nangyari dahil nga sa tinali niya ito bago matulog. Pero bigla na lang itong nawala. At habang hinahanap nga nila ang aso ay nasabi ni Del na pinakawalan niya ito para paihiin. Mukha namang palusot lang niya ito. At sa katunayan ay pinatay nga ata niya ang aso dahil sa naiirita na siya dito. Nainis naman si Grace dahil dun kaya nang makabalik na sila sa library ay naglasing siya at nailabas pa nga niya ang mga files kasama ang mga picture na kinokolekta ni Del. Nasabihan nga niya si Del na parang mga bagay lang ang turing niya sa mga tao. At pinaalala nga din niya na naging malungkot ang buhay niya dati. Pero iba ang sitwasyon pagdating sa kanya. Dahil nga sa nasanay siya sa masayang buhay at bigla na lang itong naglaho sa isang iglap. Sumunod nun ay nakita natin na natulog si Del na bitbit ang pagkagilty niya sa mga nagawa niya. Kinabukasan ay para makabawi siya kay Grace ay sinama niya ito sa secret greenhouse niya at pinayagan siya ni Del na alagaan ang mga halaman niya. Nagawa nga din niyang paglinisin na si Grace ng mag-isa dahil para sa kanya na hindi na siya isang trainee. At dahil nga doon ay nagawa nilang makapaglinis ng maraming bahay kada araw. At magmula nga noon ay naging pantay na sila at nagagawa na nga din ni Grace na magluto ng pagkain nilang dalawa. Pero itinatago pa rin naman niya ang tungkol sa peklat niya. Nakahanap din siya ng isang walkie-talkie at ginamit nila ito para magawa nilang makapag-usap kahit magkalayo sila. Isang tanghali ay nakakita si Grace ng isang bahay na wala sa mapa. Nang pinasok niya ito ay nakita nga niya na naroon si Del. At ito pala ay ang lumang bahay nila. Sinabihan siya nito na wag na siyang magpupunta rito at ayaw rin niyang linisin niya ang bahay na ito. At matapos nga nun ay nakwento ni Del ang tungkol sa unang katawan na nakita niya. Sinabi niya ng mga bata ang mga iyon at kasalukuyang nagre-recess silang lahat ng mangyari ang apocalypse. At maya-maya pa nga ay nasabi na ni Del na payag na siyang linisin ang bahay na ito kung tutulungan siya ni Grace. Matapos nun ay nailibing na nga niya ang katawan ng kanyang ina at sa pagkakataon na ito ay hindi lang 10 segundo siyang nananahimik. At matapos nilang gawin yun ay nasabi ni Grace na mayroong isang bagay na hindi pa niya nasasabi kay Del. Pero bago niya masabi yun ay hinalikan niya si Del. At sa sumunod na eksena ay nakita na lang natin si Del na nagising sa parehong bahay kung saan niya unang dinala si Grace. At matapos nga nun ay naisip niyang kunin ang tinago niyang baril at matapos nun ay nagulat siya nang makita si Grace na kumakain ng almusal kasama ang dalawa pang tao. Sila ay sina Violet at Patrick. Tinatawag ni Grace na mga magulang niya ang dalawa at hindi naman nakumbinsi si Del sa sinasabi niya. At dahil nga doon ay naisip ni Violet na sabihin kay Del na mayroong libo-libong taong nakasurvive sa nangyari at sama-sama na ang lahat na naninirahan sa California. At di alam yun ni Del dahil mas pinili niyang paniwalaan na patay na talaga lahat ng tao. At di na nagtangkang maghanap ng iba pang survivor. Nagalit siya dahil sa pinaranas ni Grace sa kanya na silang dalawa na lang ang natitira sa mundo. Pero alam pala nito na marami pang tao ang nakaligtas. At dahil doon ay umalis siya sa bahay at di na pinansin ang mga sinasabi ni Grace. Nasabi nga ni Grace na hindi niya talaga mga magulang iyon at sa katunayan nga ay hindi talaga mag-asawa ang dalawa. Na-assign lang sila ng community para maging isang pamilya para makabuo ng isang maayos na mundo. Pero hindi naman na talaga siya pinansin ni Del. At nagmaneho na ito papalayo. Sa kabilang banda ay nasabihan ni Violet si Grace na kailangan na nilang bumalik sa California para maging isang tunay na pamilya na sila. At bago nga sila makaalis ay naisip ni Patrick na bisitahin si Del at sinulat niya ang address sa isa sa mga libro doon. Para kung sakaling magbago ang isip niya ay mapupuntahan niya ang lugar. At matapos nga nun ay umalis na ang tatlo at nakita natin si Grace na umiiyak habang tinitingnan ang mga peklat sa batok ng mga bago niyang magulang. Sinubukan naman ni Del na bumalik sa dati niyang routine pero hindi na niya ngayon matiis ang kalungkutan at katahimikan dahil nga sa nasanay na siya nakasama niya si Grace. At kinagabihan nga ay napagpasyahan na ni Del na ilabas ang lahat ng larawan na nakuha niya at sinubukan niyang i-describe ang mga nakikita niya. Alam niya ang lahat-lahat sa kanila at doon niya napagtanto na hindi talaga siya naging mapag-isa sa dati niyang buhay.
At dahil doon ay nagmadali siyang hanapin ang librong sinulatan ni Patrick. At napagdesisyonan na nga niya na pumunta na ng California. Pero ang biyahe papunta sa California ay napakahaba at dahil nga sa isa siyang survivor ay nagawa niyang matiis iyon. At kung sakali man na may nakaharang na mga sasakyan ay lilipat lang siya sa kabila at ipagpapatuloy na ulit niya ang biyahe. At nang makarating na nga siya sa California ay namangha siya dahil sa napakaraming ilaw ang nakikita niya na para bang normal na ang buhay doon. Pinuntahan na nga niya ang syudad at hinanap kung nasaan ang bahay nila Grace. Nang makita na niya ito ay naghintay muna siya nagmamabi bago niya ito pinasok para makasiguro siyang tulog na ang lahat. Nang makarating siya sa kwarto ni Grace ay nakita niya na nakakonekta si Grace sa isang machine at sumasailalim siya ngayon sa isang behavior modification para magawang malimot niya ang lahat ng trauma dahil sa nangyaring apocalypse. Ang lahat ng tao sa syudad na ito ay sumailalim din sa gantong proseso dahil sa ito lang daw ang tanging paraan para makamove on sila at mamuhay muli ng normal. Hindi naman na nag-aksaya si Del ng oras at tinanggal niya na ang machine at humingi nga rin siya ng tawad dahil sa naging attitude niya. Mabuti na lang at malakas pa siya at nagawa pa niyang makatayo. At habang paalis na sila ay nakasalubong nila si Patrick at sinubukan silang pigilan nito. Pero inagaw naman ni Grace ang baril ni Del at pinaputukan nga niya si Patrick. Dumating naman na si Violet at nasabi nito na may isa siyang anak na babae na katulad sa ugali ni Grace. Kaya naisipan na lang nito na hayaan silang dalawa na makaalis. Sa sumunod na eksena nga ay nakita natin na may bitbit siyang dalawang goldfish at umalis na nga silang dalawa habang nakikita nila ang mga tao sa kalsada na nabubuhay sa isang kasiyahan na gawa-gawa lamang. At sa huling eksena nga ay nang nasa biyahe na sila ay nasabi ni Grace na hindi siya nagsisisi na binaril niya si Patrick. At nasabihan naman siya ni Del na okay lang yun at matapos nun ay bumilis pa ang takbo nila hanggang sa makarating na sila sa kanilang paruroonan. At doon na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.